Okay guys, so now let us continue the problem for thermodynamics 2 reheat cycle. So but now, gagamitan naman natin ito ng actual isentropic efficiency. Okay? And then meron tayong given na efficiency ng pump. So babasahin ko muna yung problem. Babasahin natin yung problem. Consider a steam power plant that operates on reheat runtime cycle and has a net power output of 80 megawatts. Steam enter the high pressure turbine at 10 megapascal and 500 degrees Celsius and the low pressure turbine at 1 megapascal and 500. Steam leaves the condenser as saturated liquid at the pressure of 10 kilopascal. The isentropic efficiency of the turbine is 80% and that of the pump is 95%. Show the cycle on TS diagram with respect to saturation line and determine the quality or the temperature if superheated of the steam at the turbine exit. Then B, yung hinahanap, the thermal efficiency of the cycle and the mass flow rate of the steam. So first, here, so ang gawin natin dito, i-zoom muna natin, zoom out, okay? So para makita natin. So ito yung number 2. So ang gawin natin, i-draw muna natin yung mismong TS diagram niya. Okay, solution. So, okay, so ilagay muna natin yung TS diagram. Pero yung ano muna, drawing muna natin. Okay, para mas mabilis tayo. So meron tayong steam boiler dito. So lagayin ko lang ng steam boiler. Okay, then meron tayong high pressure saka low pressure turbine. So ito yung high pressure turbine. Then, nakakouple siya dun sa low pressure turbine natin. Okay. So, lagyan ko LPT. Okay, low pressure turbine. And then, ito ay nakakouple naman sa generator natin. Okay. So, may generator tayo. Then, for that, meron tayong condenser unit dito. Okay. So, yan yung condenser unit natin. Then, of course, meron tayong condensate pump. So, pump, ito ay C. Then, next is, i-connect natin siya dun sa, dito sa connection line, dito sa high pressure turbine. So, first, ito, pinakuluan tong steam. So, pag pinakuluan yan, ano mangyayari? Meron niyang kaakibat na pressure and temperature. Wherein, ang given dito is 10 megapascal. Ito yun. 10 megapascal saka 500 degrees Celsius. So, ang gawin natin is, i-plot natin dito. Okay, so, didiretso yan dito sa line na to. Ayan. So, ito, P1 is equals to 10 megapascal. And then, temperature, 500 degrees Celsius. Then, after that, nag-extract yung heat dito sa, or yung enthalpy natin dito sa high pressure turbine. So, diretso yan dito sa steam natin, sa steam boiler. So, pinakuluan ulit siya. Ayan. Pinakuluan dito. And after that is, yung magiging neto is papasok dun sa low pressure turbine. Yung pinakuluan neto. Okay? So, since ito ay meron tayo ditong concept na pag dumaan sa turbina, automatic is isentropic constant. But here, di ba, isentropic constant siya, pero magkakaroon tayo dito ng actual, actual isentropic efficiency, which is, ito ang given. Okay, so 80%. Okay, so 80% siya, hindi siya totally 100% ang natin. So therefore, ito ay tatawagin nating so since ito ay connect sa steam boiler, so ano bang process sa steam boiler? So tandaan ulit natin, ito ay constant pressure. So kung
meron ditong, tawag doon na, lumabas dito na pressure. So, pressure 2. So, since meron tayo ditong actual na nagkaroon tayo ng 80%, from 100% to 80% yung isentropic efficiency niya. So, ito ay equal sa P2 prime. Okay, or yung actual na pressure natin. So, equal yan. Okay, so walang problema kasi nakadikit dito. And then, ito ay ano pa ba ang given na niya? So, sa low pressure turbine, meron tayo ditong 1 megapascal. Okay? So, yan yung condition natin. Then, next is, yung P3 natin is 1 megapascal. Okay? But, nagbigay ng temperature na the same dun sa temperature ng boiler natin or initial temperature, which is 500 degrees Celsius. Okay? So, ang direction nito is pabalik dun sa low pressure turbine natin. Okay, pabalik. So, ayan na siya. Pabalik siya dito sa low pressure turbine. So, yan yung P3 natin, or then T3. Then, next is, magkakaroon tayo dito ng extraction dito sa low pressure turbine natin. Wherein, yung enthalpy dito is convert into, kinetic energy. And then, yung kinetic energy na yun is na-transfer from mechanical to electrical. So, ito na yun, yung natin, yung generator natin. Okay? So, at this P4, okay. So, ngayon, connect naman to dun sa condenser natin. So, once nagkaroon ng connection itong point na to, ibig sabihin, ang pressure dito sa P4 is ilan? 10 kilopascal. Pero yung natin dito, phase natin dito. So, vapor. Vapor pa rin siya. Okay? So, pwedeng vapor, pwedeng mixtures of liquid and vapor. Okay? Or evaporation dito sa part na to. And then, here is ilan ba? Ang natin. So, bababa dito sa condensate pump natin. Okay? Diretso dito sa condensate pump. Okay, so ilan to? Ito, ang pressure dito is P5 is equals to 10 kilopascal pa rin. Okay, so walang problema kasi dumikit siya dun sa condenser natin. Okay, so condenser is equals to pressure constant. Okay, then pump. So since ang pump natin ay nagbigay tayo ng 90% efficiency, so ibig sabihin, meron tayong tataas ang tataas ang pump efficiency natin, ay tawag din yung pump power nito ng ng condensate pump. Okay? So, ganyan lang yung drawing yan. Okay, doon naman tayo sa TS diagram. Sa TS diagram, kung magdodrawing ka ng TS diagram, is kailangan i-refer mo rin dito sa drawing na to, yung din drawing mo. Okay, so TS to, tama? Okay, so ito yung curve natin. Saturation. Ulitin natin. Okay. Okay, so pag ganyan yung TS curve natin. So, anong natin dito? Saan tayo ulang mag-uumpisa? So, mag-umpisa muna tayo dito sa point na to. Okay. Sa point na to. Okay, dito yung 1 natin. Sa point 1, ano nangyari? Nagkaroon tayo dito ng, so ito yung boiler. From here, so iyan siya, pinakuluan. So tumaas ang temperature, nagkaroon tayo ng pressure and temperature dito sa point 1. Okay, so superheated na yan. Then, pumasok siya sa turbine. Pumasok sa turbine at anong pressure? Anong pressure niya? So assume natin nasa, nasa 1 megapascal na to. Itong portion na to. 1 megapascal to. Okay. So, ito ay 10 megapascal. Itong portion na to. So, lagay natin dito. Ito yung 0.2. Okay. But, since meron tayong isentropic efficiency or yung turbine efficiency natin na tinatawag, so, magbabago yan. Magkakaroon tayo ng actual dito. So, from here, extend natin tong graph na to. And then, magkakaroon tayo dito ng point.
So, ito na yung 2' natin. Okay, so sa 2', yan na yung actual natin na curve. Okay, so ganyan yung mangyayari. Then, after that is nagkaroon ng reheat ulit. So, reheat ulit siya dito sa steam natin. Nagkaroon siya ng reheat. Okay, so i-drawing ulit natin siya. Anong mangyayari? Pa-incline ulit siya. Okay, pa-incline. Okay. Wait. Pa-incline. Wait lang ha. Okay, so ayan. Balik ulit tayo. So ayan siya. So nagkaroon tayo dito ng actual. So therefore, meron ulit tayong pa-incline dito. Ano naman yung pa-incline na yan? Yun yung pumasok na dun sa steam boiler natin. Yung ito, 0.2 to 0.3. Okay, so ito yung 3 natin. Okay, yan yung 3. Okay, then since nagkaroon ulit na naman tayo ng okay, sa portion ulit. So, ayan. Dumiretso siya din sa natin, so isentropic siya, constant. But, anong nangyari dito sa natin, sa point na to? So, ito yung 0.4. Okay? So, sa 0.4, nakatouch yan dun sa, natin, sa 10, natin. So, assume natin dito banda. So, ito ay 10 kilopascal. Okay? So, 10 kilopascal. Then, next is magkakaroon ulit tayo dito ng actual condition. Okay? So, ayan siya. So, assume nyo lang, ganyan na lang yung curve niyan. Okay? Okay, so, ganyan. Yan siya. Ito na yung 4' natin. So, at this 4', didiretso yan dito sa liquid natin kasi dumiretso siya dun sa condensate pump. Okay, dumiretso. Ito naman yung outlet ng condenser natin. Okay, so ito yung 0.5. Okay, the next is dumiretso siya dun sa pump. Okay, sa pump. Papasok siya. So, ang natin dito, process natin dito is constant volume. So, sa constant volume, meron din kaakibat yan na constant entropy. So, din natin, straight din natin kaya pataas. Straight natin pataas. And then, magkakaroon tayo dito ng pabalik dun sa boiler natin. Okay, yan na yung constant volume natin dito sa portion na to. Okay. So, ayan na siya. So, ito na yung mismong graph niya. Medyo pangit lang, pero ganyan talaga yung magiging graph niyan in actual. Pero, dito yan dapat. Okay. Maliit lang dapat yan. Tapos, ganun. Ayan. Pero, dilakihan ko lang for the sake na makita nyo siya. Okay. So, ganyan yung graph niyan. Okay. So, ina-next na natin yung yung mismong problem na tayo. Okay. Okay. So, solution na tayo ulit. Solution. So, meron tayong P1. Kailangan, kunin ko muna yung value ng so, at state 1 muna tayo. So, P1 is equals to 10 megapascal. And then, meron tayong temperature na 500. So, kunin mo ngayon dyan yung value ng H1. Wherein H1 is equals to ilan? Kunin natin dito. So, 10 megapascal muna tayo dun sa saturated pressure. Saturated i-compress na to. Dun tayo sa superheated vapor. Okay, so water na. Superheated tayo. Table 3. Okay, so 10 megapascal. Hanapin natin yung kaakibat niyang value. Okay, so 500. So, ito yung H niya. Okay, so 3375.1. 75.1 kilojoules per kilogram. So, kunin mo rin yung S, yung entropy niya. So, ano yung entropy niya? Dito. So, lumalabas is 6. Ito.
Itong portion na to. So, 6.5995. 6.5995 kilojoules per kilogram Kelvin. So, ayan na yung value natin. Okay, next is yung kukunin naman natin si 0.2. So, meron tayong condition na itong 0.2 natin is equals to P2 prime. Okay, kasi nag-touch siya dun sa boiler. So, constant pressure yun. So, ibig sabihin, ito ay 1 megapascal din. Pero may condition tayo na S1 is equals to S2. Okay? But, now is gagamitin natin yung actual na form na ito. Okay? So, meron tayo isentropic efficiency or turbine efficiency. So, NS is equals to actual over ideal. Actual over ideal. So, saan natin makukuha yung actual over ideal na yan? Dito, balik tayo dito. So, ang actual dyan, itong form na to. Okay, so ito yan. Ito yung actual. Yung from 1 to 2 prime. Then, yung ideal, itong form na to. Okay, so ito yung ideal. Yung from 1 to 2. Okay, so para mas mabilis nyo ma-recognize yung actual over ideal na yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ganyan. Okay? So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 2 prime. Okay, so, ano nga ba yung triangle natin? So, from here, sine. So, ibig sabihin, para mabilis kayo matandaan, so sine theta lang yan. Okay, parang ganun. Okay? Sine theta, opposite. Ay, hindi. Sine theta tuloy. Yung kabaligtaran ng so cosecant. Okay? So, lagay natin dito. Yung H1 minus H2 prime all over H1 minus H2. So, yan yung, natin, formula natin. So, ito, inverse to. Kabaligtaran. Purahin na lang natin para hindi tayo malito. Okay. So, lagay natin dito. Okay, so, lagay natin dito, cosecant theta. Okay. Dahil, yung natin, hypotenuse over opposite. Okay. So, yan na yung magiging formula natin. Hindi kayo malito. And then, so since ito ay nasa superheated region pa rin tayo dito, so titingin kayo dun sa superheated region na kaparehas nitong, natin, itong H natin, na to. Okay? Itong S1 is equals to S2. Okay, kasi meron pa rin naman tayo yan eh. Okay, so lagay natin dito. Ito tayo dito sa table. So, 1 megapascal. Punta tayo sa, ito, 1 megapascal. Then, hanap tayo ng 6.59. 6.59. So, wala dito. Okay? 6.59. Tapos, so, dito siya banda. Dito siguro sa loob nito. Okay? 6.59. So, interpolate na lang natin tong portion na to. So, i-highlight ko yung, natin. Yung mismong, natin, portion ito. Saka ito. Okay, highlight na natin yan. Highlight. Highlight natin. So, ito, saka ito. Para makuha natin enthalpy. Okay, then, next is, interpolate na natin to shift stat data. Palitan natin data to 277.1, then 2828.3. Ilagay natin dito, 6.585. Then, 6.6956. Okay? Then, TC. So, since ano yung nawawala? Nawawala natin is yung X bar. So, X bar, lagay natin 6.5995. Okay? So, yan yung, natin, entropy natin. Okay? So, ginawa natin is, para hindi kayo malito, ginawa natin is, kinuha natin yung sa 1 megapascal na superheated. Then, kinuha natin yung kaakibat na H natin dito, H high, and then H low, then ito yung H2.
Then, meron tayo ditong entropy high, then entropy low, then S2. Okay? So, ayan, interpolate nyo lang yung part na yan. So, nag-interpolate tayo dyan. Okay, so, interpolation lang. Ito yung ginamit ko. Therefore, ang ano natin, H2 will be equal to 227.8125 kilojoules per kilogram. Okay, so yan yung ano natin. Ito na yung value natin. So ngayon, tatapatan naman natin yan dito para makuha natin yung pinaka value ng H2 prime. So lagay natin dito is 0.8%. 80%. Okay? Then lagay natin H1 na value 3375.1 minus H2 prime. Okay? All over 3375.1 minus yung H2 natin 2783.8125. Okay? So calculate na lang natin, i-calculate natin. Okay? So mode comp. So 0.8 then alpha equal lagay natin 3375.1 minus yung alpha x minus 3371.1 5.1 minus 2783.8125. So shift calculate. Okay, so therefore ang lalabas is H2 prime, so dito na natin lagay, H2 prime will be equal to 2902.07 kilojoules per kilogram. Okay? So, ayan na yung H2 prime natin. So, ito yung gagamitin natin. Kasi actual yan. Okay? So, yan. Okay na yan. So, ngayon, next is kukunin naman natin yung value ng ano natin. So, 0.3 na tayo. Sa 0.3 na. So, meron tayong P3 is equals to 1 megapascal. Then, temperature 3 is 500 again. Then, kunin natin yung value dito sa ano natin. Okay, so 1 megapascal tapos 500. Ito yun. Okay, so highlightan natin. So, kukunin lang natin dito itong portion na to. Yan. Kunin mo. So, H3 is equals to ilan? So, 3479.1. Then, S3 will be equal to 7.76 42 kilojoules per kilogram, kilojoules per kilogram Kelvin. Yung next is yung sa 0.4 na tayo. So sa 0.4, ito tayo, balikan natin to. Ito. So, ayan. So equal siya, di ba? Gawin natin dito. So, ganyan ulit siya, pa-triangle ulit siya. So, punta naman tayo dun sa 10 kilopascal. Tama? So, yan yung P4 natin. Tama? Okay, dun tayo sa 10 kilopascal na ano niya, value. So, punta natin dun sa steam table ulit tayo. So, kunin natin yung mga kaakibat na value. Okay, 10 kilopascal. Okay, so dito tayo. 10 kilopascal, okay. Yan, portion na yan. So, kukunin lang natin dito yung SHF saka HG. Okay, so yan. Saka ito. Kaya lang kukunin natin. Highlightan natin, tapos SF, tapos yung SG.
Ito ayaw ma-highlight. Okay na. So, ngayon, ang gagawin natin dyan is gagawa natin yan ng interpolation dito. Okay. So, ganito lang yan. Pag interpolate nyo, so, meron tayo ditong pressure, 10 kilopascal. Tapos, meron tayo ditong H. Tapos, dito meron tayong S. Okay. So, H, G. Then, meron tayong HF. Then, HSG. Then, SF. Tapos, dito, H4 na yan. Ito naman ay S4. Wherein, yung S3 natin is equal to S4. Okay? So, makukompute mo na tong si H4. Okay, gamit yan. Or, otherwise, ito ang gamitin mo. Yung S4 is equal to SG minus SF quantity X4 plus yung natin SF. Okay, pag nakukuha mo na si X4, so automatic kuha mo na yan. So, substitute mo lang yan dito sa H4 is equals to HG minus HF multiplied by X4 plus yung HF natin. Okay, so gawin na natin sa calcul natin para mabilis. Okay, so interpolate lang natin. Shift stat 2, mode 32. Okay, so lagay na natin yung value ng na hinighlight natin kanina dito. Okay, so umpisa muna tayo dito sa enthalpy. So ang enthalpy natin, umpisa muna natin sa HF. So 191.81. Then lagay natin 2583.9. Then lagay natin dito yung lalagay natin yung S naman. So, SF is 6.492, then 8.1488. Okay, so AC natin. Then, ano yung nawawala natin dito? Yung H. So, therefore, X bar. Lagay lang natin X bar dito. Shift stat, regression, then 4. Nakawala X bar. So, lagay natin yung ano yung enthalpy natin dito, ay entropy. So, entropy natin ito. So, 7.7642. So, ito yan. Ito yan, yan. Ayan. Yan yung portion na yan. So, ayan. Then, equal. So, therefore, ang H4 natin, dito ko na nalalagay. So, H4 will be equal to ilan? So, 2461.2271. Anong unit? Kilojoules per kilogram, Kelvin. Kilojoules per kilogram, di Kelvin. Sa S yun, okay. So, meron na tayo nito. Then, next is, kukunin natin yung actual. Actual niyan. So, mas tataas yan pag actual. So, lagay natin dito. Okay, wait. Ito na lang. NT, or NS pala. Stage efficiency is equals to H. Ano nalagay natin dito? Nasa triangle tayo. Okay, wait. Ayan ako lang. Okay, so punta ulit tayo dito sa pag-compute ng H4 natin. H4 prime. So therefore, lalagay natin dito is, ito yung 3. Tama ba? 3 and 4. And then ito yung 4 prime. So, cosecant theta. So, ano yung cosecant theta na ito? So, itong portion na to, saka ito. So, lagay natin dito, H3 minus H4 prime all over H. Ano lagay na? H3 minus H4. So, therefore, direct calculate na to. So, H4 will be equal to ilan? Okay. So, lagay lang natin. Bakit ito nakaharang? Lagay natin dito. Okay. So, direct calculate na natin to.
Okay. So, ano yung stage efficiency natin? Stage efficiency is 0.8 is equal to ilan yung H3 natin. So, H3 is equal to ilan? Ano yung nakuha natin? So, ito. 3475. So, 3479.1 minus yung H4 natin. Yung nawawala. H4 prime. Okay, alpha x. Alpha x, then 3479.1 minus yung ano natin. Yung H4, 2461.2271. Okay? Then, shift calculate. So, ano lumalabas? So, ang lumalabas is 2664.80 kilojoules per kilogram. So, ito yung gagamitin nating H4 prime. Okay, so, nasa na tayo? Dito na tayo sa H4 prime. Ngayon naman, dadako naman tayo sa 0.5. So, na yung ano? Okay, 0.5 na tayo. So, nasa 0.5 na tayo. Ano yung pressure doon sa 0.5? 10 kilopascal pa rin. Pero, ang kukunin natin doon yung HF na. Kasi, si H5 ay equal sa HF. Okay? Ayan. Lalagay natin dito. Okay, so hanapin natin 10 kilopascal. So, ito yung HF niyan. Okay, so 191.81. 191.81 kilojoules per kilogram sa 10 kilopascal. Then, kailangan natin kunin yung V5. Okay, or yung BF niyan. Kasi, yan yung magagamit natin sa pag-compute ng pump power. Okay, so ito. Yan. 10 kilopascal is 0.010. 0.001010 cubic meter per kilogram. Okay? Next is, compute naman natin yung pump power. Okay? So, wherein ang dumaloy dito sa condensate pump is H5. Then, lumabas is si H6. Then, pumasok naman si work ng pump. So, kunin natin lahat ng energy in is equal sa energy out. Okay, so lagay natin dito, work ng pump plus H5 is equal sa H6. Therefore, W pump is equal to H6 minus H5. Okay? Then next is, paano naman kukunin si pump power? So, equivalent yan sa V5 multiplied by, ano yung pressure mo dito? High pressure dito, tama ba? Kasi ito ay nakakonekta sa boiler. So, therefore, kung nakakonekta yan sa boiler, okay, nakakonekta yan. Okay, may boiler tayo dito. Nakakonekta yan dito. So, therefore, parehas yung pressure niyan. Therefore, equal yan sa P1 minus P5. Okay, so, W work ng pump is equals to 0.001010 cubic meter per kilogram multiplied by B1. Ano yung B1 natin? 10 megapascal or 10,000 kilopascal. Minus yung P5 natin na 10 kilopascal. So, calculate natin. Or yung kilopascal natin ay equal sa kilonewton square meter. Okay? So, calculate. Calculate natin. Okay. So, 0.001010 multiplied by 10,000 minus 10. So, ilan? So, 10.10. Oh, nawala. Work ng pump is equal to 10.0899. Anong unit? Kilojoules per kilogram. Okay? So, si H6 na ang kukunin natin. So, si H6 naman ay wala naman tayong ano dyan. Pero parang may kulang tayo. Wait. Kasi may binigay sa problem na efficiency. Ito. Efficiency na 95%.
Okay, so gagamitin natin yan dito. Okay, so dapat ito ay nakadivide pa by efficiency ng pump natin. Okay, so kailangan pa pala natin to i-divide dito na 0.95. So hindi ito yung final answer. Okay, barahin natin. So ilan yun? Divide lang natin to ng 0.95. So therefore, 10 point, malaking ka-anuhan din, 10.626209. Okay? So yan yung natin. So para makuha mo si H6, so i-add mo lang yan. So work ng pump plus H5. So H5 natin is 191.81 plus 10.6209. So, calculate natin dito. Ganyan. Okay, so lagay natin dito. So, 191.81 plus 10.6209. So, malabas is 202.4309 kilojoules per kilogram. Okay? So, yan na yung value natin. So, kompleto naman na tayo ng value. In summary, ito yung value natin. Okay, so, ito na yung summary ng mga enthalpies natin. So, H1, 3375.1. Then, H2 is H2 prime, 2902.09. Then, 3479 for H3. Then, 2264.8 H4 prime. Then H5, 191.81. Then H6 is 202.4309. Okay, so ngayon, ano yung first na hinahanap? Okay, so ano yung hinahanap dito? Okay, so dito tayo. So ano yung hinahanap? The quality or temperature if superheated, the steam at the exit. So, ayan. So, ngayon, ayun yung hinahanap. So, A. Gawin natin dito. So, kompleto naman na tayo ng enthalpy, di ba? So, ngayon, pupunta tayo dun sa H3. Tama ba? Yung quality dun sa H3. H3 tuloy. So, ulitin natin. Saan na tayo? Ayan. So, ang hinahanap, quality or temperature of superheated of the steam at the exit turbine. So, exit ng turbine is nandito sa portion ng nandito sa portion na H4. So, therefore, H4 prime ang kukunin natin. Pero, ang gagawin natin is ikakalculate na lang natin yan, direkta. Okay. So, punta tayo dito sa stat regression. Okay. So, since, ang alam naman natin dyan is, nandun tayo sa, H4 is 2664.08. So, superheated yan. So, pumula tayo dun sa, superheated region ng 1 megapascal. Okay, 1 megapascal. Okay, ito, 1 megapascal. Ngayon, nahanap tayo ng value na halos the same dun sa, Okay, so 1 megapascal, 10 kilopascal. Kasi nasa 10 kilopascal tayo. Okay, ulitin ko. Nasa 10 kilopascal tayo. Ayan. Kasi si H4 is nakadikit sa 10 kilopascal. So, pupunta tayo sa 10 kilopascal. So, ilan yung 10 kilopascal sa ano? So, lagay natin dito. So, 10 divide 1,000. So, ilan yung value? So, 0.01. So, therefore, ito yung 0.01. Okay? So, hahanap tayo dito ng value na kaakibat ng, ng, tawag doon, entropy natin. Or yung enthalpy natin. Pero, ang given natin dito is yung enthalpy. Automatic, tama ba? Kasi, wala naman tayong binigay na S
yung entropy. Okay, so dito tayo, pupunta tayo dito sa journal. Okay, so ilan yung H4 prime natin? Okay, so ito. Kakalculate lang natin. So, lagay natin dito is yung value nito. Highlightan ko ulit para hindi tayo malito. Okay, so itong portion na to, highlightan natin. Yan yung mga kailangan natin. Okay, so itong H, saka yung temperature. So, lagay natin dito, 50, saka 100. And then yung temperature kasi hinahanap dun sa exit turbine. So, ilan daw yun? Then, 2592. Okay, 592. Tapos, ang natin, 2687.5. Then, lagay natin, AC. So, ano yung nawawala? Temperature. So, X bar tayo. So, X bar. Then, lagay natin dito yung 2664 point, ilan yan? Ulitin natin. Saan ba yun? Ayan. Ito. 2664.8. 0.8 pa pala yan. Then, equal. So, therefore, ang temperature natin is 88.11. 58. So, yan yung temperature for prime natin. So, 88.11, 52 degrees Celsius. So, ganyan pala kainit yung sa exit natin. The next is yung quality. Quality sa X4 prime natin. So, paano natin makukompute natin yan? So, makukompute natin yan by means of this okay. So, quality. Start ulit tayo. Regression. So, lagay natin dito 1 ay 0. Pero, explain ko muna dito sa portion na to. Okay. So, ilan ba yung nakuha natin dito? Okay. So, dito tayo sa portion na to. Ayan. So, punta tayo dun sa 10 kilopascal na hindi superheated, okay? 10 kilopascal temperature tayo. Ayan. Ito tayo sa 10 kilopascal. So, kunin mo ito. Ayan. Punta ka doon. And then, kunin mo lahat ng mga value niyan. So, 1. Ano ba ang value sa H? Sa H natin. H, wait. So, 0, saka 1. Tama ba? Bakit naging ganon? Punta tayo dito. Okay, explain natin bakit ganyan yung nangyari. So, dito, ito yung quality. Tama, X. Tawin natin dito, quality. Then, meron tayong tinatawag na 100%, saka 0%. Asaan yung 0%? Yung 0%, yan naman yung sa liquid natin. Kasi, ito, ano lang to, tawag doon, nagre-refer siya about dun sa dryness factor natin. So, 100%. So, dito naman is yung ano natin, yung entropy natin. Entropy will be equal to ilan? Dito, Sg. Dito, Sf. So, since meron tayo ditong H4, tama? Meron tayong H4 dito, S4. So, dito naman, meron tayong, ano dito? Yung quality, X4. Then, next is yung H. Okay. So, dito naman, ang lalagay natin dito? Sf, Sg. Then, Hg. Tapos, yung Hf natin. Tapos, dito, H4. Pero, dito tayo pipili. Itong portion na to. Kasi, meron na tayong value ng S4. Wherein, yung S4 natin is equivalent sa S3. Okay? S4 prime. Okay? Ayan. So, pwede natin i-compute. Okay, compute na natin. Okay, lagay natin dito. So, 0. Saan si 0? Yung liquid, syempre, automatically. So, 191.81. Tapos yung
ano natin, ay, wait, dun pala tayo sa, ano natin, sa S, okay? So, lagay natin SG or SF muna. So, 0.6492. Then, lagay natin dito is 8.14. 1488. So, then, since ito ay nawawala, yung X bar. So, X bar tayo. X bar. Okay? Then, ano yung entropy natin? Entropy natin, ilan dito? Si S3. Ito yun. Itong portion na to. Okay. So, lagay natin 7.7642. So, therefore, ang ano natin, quality natin is 94.87. So, yan na agad yung ano natin, value niyan. Okay? So, lagay natin dito. Ilan nga ulit? Value, Q. So, 94.87. 84.87%. So, yan yung value ng ano natin, ng quality. So, next, ang hinahanap naman is yung ano hinahanap? Yung the thermal efficiency of the cycle and the mass flow rate ng steam natin. So, madali lang to. So, thermal efficiency. So, alam natin thermal efficiency ng Rankine natin, 80 na lang, is equal sa power output all over power input, or Q net all over Q added. Okay? Or work net all over Q net. Okay. Yan. So, lagay natin dito. Ano ba yung sa work net natin? Siyempre, yung work ng turbine plus minus yung work ng pump. Okay? All over QA. Okay? So, efficiency ng turbine. So, alam naman natin ang work ng turbine natin ay equivalent saan? Saan siya equivalent? Okay, balik tayo dito sa, sa diagram. Ayan. So, dito tayo sa diagram na to. So, ilan yung pumasok dito sa, turbine natin? Dalawa yung turbine natin dyan. So, therefore, kung isa-sum up natin siya, so, total ng turbine is equal sa H, ano yung pumasok? H1 minus H2, lumabas, plus yung pumasok, H3 minus, pero ano to, naka-prime to. Ito naman, H4 prime. Okay? So, ito na yung value ng PT natin. How about QA? So, QA or Q added. Okay. So, ilan yung nag-add dyan? Natin? So, si H1 minus H6. Tama. Then, yung panibagong reheater natin, yung H2. 2 prime minus H3. Baligtad. Hindi yan. H3 minus H2 prime. Okay? Or, kung para maano natin, so mag-reheat balance tayo dito. Palabas yan. Ito papasok. Okay. So, ito palabas. Ito papasok. So, energy in is equals to energy out para ma-prove natin kung tama yan. Sa boiler tayo pinag-usapan. So, ang Q natin dyan is laging papasok kasi Q added. So, Q added plus yung H6 plus yung H2 is equals to H1 plus yung CH3. Rearrange natin. QA is equals to H1 minus H2 or H6 pala. Okay? H6 na lang. Okay, ni-rearrange ko na plus yung H3 minus H2 prime. Okay? So, ayan na yan. Ito yung value natin. So, lapag na natin dito sa input na natin. Lagay natin dito H.
sa ano natin, work net. So, H1 minus H2 prime plus H3 minus H4 prime. Okay. Minus si work ng pump natin is ilan? So, nakuha na agad natin dito. So, 10.62. 10.62 or H6 minus H5. So, ganyan na lang para accurate. Then, yung QA natin, H1 minus H6 plus yung ano natin, H3 minus H2 prime. Okay, so input na lang natin yung mga value niyan lahat. Okay, o dito tayo. Okay, so tandaan nyo lang yung mga given. So H1 muna tayo, sa H1. So lagyan natin ang quantity para di malito. So 3375.1 minus yung H2 prime, 2902.09 quantity. Then plus yung natin, H2 natin, 3479.1 minus yung natin, H4 prime, 2664.8. Okay, then minus yung H6 natin na 202.4309 minus yung H5. So, 191.81. Okay. So, close. Close na natin. Sa baba naman tayo. So, H1, ilan? 3375.1. Then, minus 202.4309. Then, plus. So, you added. So, H3, 2479.1 minus 2902.09. Okay, then enter. So therefore, ang efficiency natin, will be equal to 34.05%. Okay, then isa pang hinahanap. Ano pa hinahanap ng isa? So dito na tayo. Para na magano. So si mass flow rate ang hinahanap. Tama ba? Okay, so si mass flow rate. So ano bang binigay na input ng ano natin? Okay, so hinahanap mass flow rate of the steam. Tapos may binigay na net power output. Ito yon. Power output, yan. So 880 megawatt. So dito na natin, baba na lang natin. So sa C tayo. C. So 80 megawatt yung power total natin sa turbine. Okay. So ngayon, ang gagawin natin is kukunin natin yung pinaka-value niyan. So power ng turbine natin is equals to mass ng steam multiplied by H1 minus H2 prime 2 prime plus yung H ano natin. Okay, H3 minus H4 prime. So, din lang tayo magpo-focus. Okay, so, kung meron na tayo nito, so, makukompute mo na agad si MS. So, MS will be equal to 80 megawatts. So, ilan yun sa ano? So, times 10 to the 3 kilowatts. Okay, kilowatts. Then, divide natin sa value na to. Okay. So, kunin natin muna yung value ng ano natin, ng work ng turbine natin. So, lagay natin dito. So, 3375.1 minus 2902.09 then plus. Lagyan natin ng quantity. Para di malito. Quantity. Okay. Then, lagay natin dito yung H3. 3479.1 minus 364.8. Okay. So, lumalabas. Ito yung value natin. So, save natin sa A. Okay. Then, 80 times 10 to the 3
Okay, value, then divide by A. Okay, so ito na yan. Tama? Divide by A. So, nasa A tayo. So, sinave ko sa A. Ilan yan? So, ang A natin, ito. Tama, 1,000. So, A will be equal to 1,287.31 kilojoules per kilogram. Okay, so ilan yan? Divide. So, therefore, ang sagot is 62 62.145 kilojoules kilogram per second. So, ayan na yung value ng mass flow rate natin sa steam. MS. So, okay. Hopefully, may natutunan kayo dito sa problem natin. So, ang final answer natin in summary is 88.1152, then 94.87, and then 8 yung efficiency ng ng Rankine cycle natin is 34.05, and then yung mass ng steam is 62.1451 kg per second. Okay? Then, thanks and then God bless. Okay? Di mo meron ako. Okay. Okay guys, so just for correction, here in MS, so hindi yan yung final answer natin dahil ang work turbine natin, okay, so I will erase this one. Okay, so from this point, so maglagay tayo dito ng H4 prime, okay, then minus yung value natin sa H6, okay, H6, okay, wait, okay, minus yung H5 natin, okay, okay, so yan. So, dapat ito ay mag-minus pa tayo dito ng work ng pump na equivalent sa ilan ang work ng pump natin. Okay. So, 10.62. 10.6209. Ilagay natin dito. Mag-minus tayo dito ng 10. Okay. 10.6209. Okay, minus lang tayo. So, ayan, lagay natin dito. Minus 10. 10.6209 equal. So, therefore, ito yung final answer natin dito. Okay, tama ba? Ulitin natin. Okay, ulitin natin. Hindi yan. Okay, so automatic ito na yon. Kasi yung A natin, ayan, and minus 10.6209. So, ayan. So, save natin sa B. So, dapat, instead na A ito, ay, wait. Purahin natin. So, dapat ito ay letter B. Okay, letter B. So, ano yung value nito? So, lagay natin dito is equal to 1, 2, okay, so huwag natin sulat. Diretso na natin calculate. Okay, calculate na natin diretso. So, ilan yan? Okay, so, burahin lang natin to. Ilan to? Then, lagay natin dito 80 times 10 to the negative 3. 8 times 10 to the 3. And then, lagay natin dito is B. Alpha B. Then equal. So, ito yung sagot. So, ilan? 62. 62.66. Okay. So, 66.
Oh, wait. Hindi makasulat. 2, 1. So, ito na yung final answer natin. Okay. So, 62.66221. Okay. So, ito yung MS natin na value. Okay. So, for correction lang kasi nagkamali tayo ng value dito. Okay. So, ito 6 dapat yan. Okay. Okay. So, hopefully may mga natutunan kayo dito sa tutorial natin. And then, thanks and then God bless.